So ngayong araw na to, ang mission natin ay ang samahan ang ating tropang Pinoy para pick upin yung sasakyan na bibilhin nila doon sa city. So kailangan namin magbiyahe 1 hour away from dito sa area namin para kunin yung kotse na bibilhin nila. So siguro nagtataka kayo, bakit kailangan pang lumayo or kailangan pang biyahe ng 1 hour para lang kumuha ng sasakyan? Meron naman kaming mga car dealership dito sa area namin. For some reason po, yung mga dealership po kasi magkakaiba yung mga prices ng mga yan minsan at saka yung interest rate nila. So pag dito sila kukuha, mas mapapamahal pa sila kaysa kukuha sila dun sa city. So ngayon nag-canvas sila, ang nakita nilang pinaka best deal ay nasa city. So hindi ko rin alam kung bakit ganun yung sistema, pero ganun po talaga. Kaya yung iba nagbibiyahe pa 1 hour away, 2 hours away para lang kumuha ng sasakyan. So kailangan kasi nila ng second driver, kaya ako sasama. Ako mag-drive ng kotse nila ngayon pauwi dito sa area namin. So tara, samahan nyo kami. Entered the parking lot for your destination. Arrived. Tayo sa Mitsubishi. Ganda. Yun o, hybrid EV. Ano sakyan to? Outlander. Outlander 2024. Wow. Ganda, yun. Check pa natin dito. So, uy, ayos yun oh. Honda. Galing. Daming sakyan din dito. Itong malupit. Damn. Ganda. Sana makadrive ng ganyan palang araw. Ayan, dami. Puro Mitsubishi Unlimited. Galing. Ngayon, ito na tayo sa loob at titignan natin yung presyohan. Ayan o, Mitsubishi Motors. So ayan, Outlander. Ayan o, ba't puro Outlander? Saan yung iba? Yun, ayun yung mga bagong sakyan sa loob. Ganda. Dang. Tignan natin yung loob. Wow, grabe. Leather seat. Ganda. Tignan natin. Ooh, spacious nga siya. Galing ah. Clips. Ganda. Ay. Yan, boss. Anong masasabi mo? Maganda ba ito? Hindi pa natin alam, boss. Testingin muna natin. Ganda ng ganda oh. Ganda ng upuan. Parang ninja eh. Saglit. Kuha ko ng magandang angle. Wow. Parang mas maluwang nga to or mas sakto lang. Premium to. GT premium to. Ay, GT. GT lang pala to.
Yung isa, yung kinuha ko GT Premium. Wow. Orange yung ganito nun, pre. Mga ganito. Yeah. Panalo. Nice. Ayun na. Ito yung napili nila. Ayan o bro. Bagay na bagay. Uy, pucha. May Ganda. orange accent. Ang ganda. Orange. Teka, may dadaan. Ang ganda nga naman. Outlander. Ito makukuha. Ito. Para sa mga bata. Tingnan na natin. Oh, ang galing ah. Tsaka, Oo nga. kaya mga tao, cake lang. Oo nga. Yan na yung mga... You just have the cake? You just have the cake. As long as you have the key. Ah, okay. So you need to hold the key. Yeah. Ganda. This is what I like, the wheat. Punta ako dyan. Third row seat. Wow, ilang seaters to? 7. 7, oh. There's a third row seat. Tingnan, Though tingnan mo. it's small, it's good for the kids. Oo nga. Ito, dalawa. Oo, panalo nga. Diba, pag maraming... It's okay for the kids. Ibig sabihin, kaya yung gumawa ng 3 pang bata. Start natin. Adjust. Mahirap pag ma-short talaga. Hindi ma-abot Adjust yan ang pusa yan. Uy! Yun o, gumagalaw. Mga kaibigan. Oo nga, ano. Galing. Oh, man! Just i-ano na niya yung AC. Ganda ng fuse, oh. Ang pwede mo nga. Galing. Yeah. Talagang masarap ang brand new, parang doon. Saan tayo, guys? Road trip na. Oo. Tapos release na pag i-offer. Yun lang. Stop mo lang ulit. Dang! So adjust ka niya ulit, no? Oo, ganda. Galing ah. Ayan, magko-contract signing na sila. Ang kakaiba lang dito, hindi ko makita yung mga presyo ng sasakyan. Hindi katulad dun sa Honda, nakalabas lahat. Dito parang tago eh. Wala akong makita kahit sa labas. Check natin to. Hi! Wala din eh. Yung finance rates lang ang meron. So I'm not sure, mamaya hanapin natin kung magkano ang total ng sasakyan. Ito yung isang sasakyan nila. Yung unang sasakyan nila. Ayan, so nag-decide na silang bumili ng mas bago. Ayan, ganda pa, di ba? Honda Civic. Ayan, so nakakuha na sila ng sasakyan. Yung presyo, hinanap ko talaga at tinanong ko na nga yung car sales person at ang sabi niya sa akin ay makikita daw yung presyo sa internet or online. So, doon lang, yun lang yung paraan para makita yung presyo ng kinuha nilang sasakyan. So, it is the latest, which is the 2024 Outlander. So, hindi ko pa na-check kung magkano talaga yung presyo noon and kayo nang bahala tumingin. Pero syempre, as expected, pag mga ganyang kotse, umaabot yan ng 40 siguro, nasa 40 to 50 grand, 40 to 50,000 Canadian dollars ang mga presyo niya, mga ganyan. At syempre, nasa umabot din yan ng mga, let's say, 6 to 8 years to pay. Depende talaga yan sa usapan nila. So, wala akong alam sa mga pinag-usapan nila, pero yun lang yung speculation ko. Kasi yun yung mga nagiging norm na ngayon sa pagbibili ng sasakyan. And siguro nagtataka din kayo bakit pa nila kailangan kumuha ng sasakyan. Diba na mas bago? Kasi meron na silang lumang sasakyan na nabili, which is yung Honda Civic. So, hindi ko talaga alam yung pinaka-reason doon kung bakit sila nag-decide na kumuha ng bago. Pero doon sa naging kwentuhan namin ng kaibigang si Gian, kuwan nga, parang napagastos siya sa kotse. So, sinamahan ko din siya nung binili niya yung Civic na yun. Ang alam ko na sa 3,500 or more niya nabili yun, Canadian. At napagastos na siya ng mahigit 1,000 doon. Wala pang ilang buwan sa kanya yung kotse, or taon at least. So siguro feeling ko yun yung pinaka nag-push sa kanya na kumuha na lang ng brand new na sasakyan, diba? Kasi unang-una, kaya mga tao, lalong-lalo yung may mga kids or family, kaya kumuha yan ng kotse na brand new,
ay ang reason dyan ay yung safety. Kasi ang nasa isip nila yung safety talaga ng family nila muna, saka yung expense, yung less ang expense. Kasi syempre pag brand new ang kinuha mo, expected mo yan na wala dapat sira yan, diba? Or hindi mo na yan magkakaroon ng mga latak or mga damages or any sira dun sa makina ng ilang taon, mahaba-habang panahon na wala kang gagastusin. Yun yung expectation dapat. Ang pagbibili kasi talaga ng sasakyan dito sa Canada, pagpipilian mo yan kung need mo ba talaga yan or want, diba? Pero dito kasi, tulad ng sabi ko sa ibang videos ko, dito sa area namin dito sa Nova Scotia, Canada, talagang need ang magkaroon ng sasakyan, lalong-lalo na kung kailangan mo maghanap ng double job or ng mga trabaho na medyo malalayo sa bahay nyo or sa area nyo. So, kailangan mo talagang mag-drive. At saka lagi ko rin sinasabi sa, lalong-lalo sa family or sa couple na both na may trabaho, kung kaya nyo kumuha, kung afford nyo kumuha ng brand new car, i-push nyo na para isang hirapan na lang. Pero make sure na bayaran nyo ito ng mabilis. Kasi minsan pag naka-loan tayo ng mga let's say 8 years, sa una feeling natin na kaya natin, na madali lang yan, pero in reality hindi po. Within the first 2-3 years okay pa yan, pero pag abot na 4th year, 5th, ayan na mararamdaman na natin yung bigat talaga ng pagbabayad, lalong-lalo na yung monthly na mortgage ng sasakyan, saka yung insurance, yan. So talagang magpatong-patong yan. Basta ang kilang talaga dyan ay yung afford nyo. If nakapag-budget kayo, nakita nyo afford nyo, go! I-push nyo yan. Siyempre maganda talaga, kahit sino naman mabigyan ng brand new or makakuha ng brand new car, happy, di ba? Panalo. Diba? Pero kung talagang kulang sa budget nyo, i-try nyo ang humanap ng second hand car. Siyempre, huwag nyo i-push, di ba? Pwede mo babaon ka lang sa utang talaga dito sa Canada. At yun lang mga kabayan. Sana may natutunan kayo dito sa video na to at nakita nyo kung paano kumuha ng sakyan or kung gaano kabilis kumuha ng sakyan. Actually, parang umabot na kami ng 1 oras doon or let's say less than 2 hours na iuwi niya agad yung sasakyan. Ganun kabilis ang kumuha ng sasakyan dito sa Canada. So ayan mga kababayan, sana may natutunan kayo sa video na to. Please don't forget to like, subscribe, and share. Hanggang sa ulitin. Like always, peace!